At dakilan Diyos, bayan mo nga po Panginoon sa oras na ito. Ikaw ang patuloy na mahayag. Ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Bayaan mo nga po, O Diyos, na patuloy po namin ina-acknowledge, Panginoon Diyos, ang dakilang presensya sa aming Diyos, na kung wala ka, ay wala po kami magagawa, Panginoon. Kaya aming Ama, sa oras po ito, sa iyo po kami nagtitiwala. Laki pa mo po na tanda ng himala at pagpapala ng mga salita sa umalang ito. Tinamin po namin, Panginoon Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, na sa aming po pakikinig ay makatagpong namin, O Diyos, ang aming mga pangangailangan sa umagang ito, O Diyos. Sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong mga salita na may dulot ng pag-asa, kagalakan sa aming buhay. Kaya aming Ama, ikaw po, O Diyos, ang maparangalan sa umagang ito. Have your way, O Lord, in the midst of us. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po. Isang malakas na palakpak po para sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Alam po, nagamat na meron po tayong mga kapatid na paalam na wala po sila ngayon. Alam po natin po alam yung mga importante kailangan. Pero purihin po ang Panginoon, sabi nga po ay tuloy pa rin. Sabi nga po, tuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Ang ating po pag-aaralan ngayon ay alam natin yung kwento ni Jericho. Yung kung paano, sabi nga po ay nawasak yung Jericho. Kung paano, sabi nga po ay ito ay nawasak. Pero sabi nga po dito sa ating pag-aaralan, ang Diyos talaga, tulad ng ating inawit, ay mabuti. Sabi nga po, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, anuman ang sitwasyon ng ating buhay, hindi magbabago ang kabutihan ng Diyos. Kaya alam niyo po, naalala ko rin po yung nabasa ko, sabi nga po doon ay, bakit nga ba ang tinitira ng kaaway ay pamilya? Alam niyo po, napaisip din ako doon, kasi sabi nga, pag kasi ang pamilya at tinira ng kaaway, iba yung bigat eh. Iba yung bigat sa ating lahat. Bilang tayo ay mga magulang, tayo ay mga pamilya. Kapag ang tinira ng kaaway ang ating pamilya, mabigat yan para sa atin. At minsan ito ay nagdudulot talaga sa atin ng tayo ay nangihina. Minsan may mga pagkakataon tayo ay, sabi nga yung sakit na ating nararamdaman ay sabi nga po ay naandyan. Kasi pag tinira talaga ng kaaway ang pamilya, iba yung bigat na ating nararamdaman. Pero sabi nga po, katulad ng ating pag-aaralan ngayon, wala pong imposible sa Diyos. Sabi nga, ano man ang bigat na ating naranasan ng ating kalooban, sabi nga po, ang Diyos ay lagi naandyan at walang imposible sa Kanya. Katulad po ng sinabi sa Isaiah 60:22. Sabi nga, when the time is right, I the Lord will make it happen. Sabi nga po, di mga pagkakataon tayo nag-aantay sa kasagutan ng Panginoon. Sabi nga, minsan sinasabi natin, halos araw-araw po yung pinapanalangin ito, pero parang hindi natin nakikita yung pagkilos ng Diyos. Hindi natin parang sinasabi natin na bakit tahimik ang Diyos sa mga ganitong sitwasyon. Pero sabi nga po, lagi inirelevant sa atin ang salita ng Diyos, kung ito ay talagang oras ng Panginoon. Sabi nga, ito yung mangyayari sa takdang panahon niya. Sabi nga, wala nang posible sa Diyos. Sabi po dito sa ating pag-aaralan, alam po naman natin kung bakit dapat wasakin ang Jericho. Dahil ito po ay, sabi nga, it's a place of idolatry and wickedness. Ito po ay lugar, sabi nga po ng idolatry, sabi nga po, ito yung hadlang para kay Joshua na, sabi nga po ay nakukob yung promised land. Kung titignan po natin, kilala po naman natin si Joshua, siya po yung successor ni Moises. Kaya nga sabi po dito, sabi nga, ang pagbaksak ng Jericho ay isang pinapakatinting paalala sa ating mga kapatid na ang tagumpay ay hindi lamang nakakamit sa paraan na ating inaasahan. Sabi nga po, ang Wall of Jericho ay nagpapaalaala sa atin na sabi nga po ay ang tagumpay ay hindi lamang nakakamit sa paraan na inaasahan ng tao. Sabi nga po, iba ang ginawa ng Diyos kasi sa Wall of Jericho. Titingnan po natin. Sabi nga po dito, ang Jericho ay hindi lamang isang lungsod, ito ay isang kuta ayon sa kasulatan. Ang
Jericho ay mahigpit na nakapilid dahil sa mga anak ni Israel, walang lumalabas at walang pumapasok. Ang sabi po sa Joshua 6:1. Basahin po natin. Ayan. Sabi nga ang pagbagsak ng Jericho. Sinara ang mga pinto ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Yan po. Kung titignan po natin mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay handa ito sa digmaan at halos imposible itong pasukin. Bakit? Ang Jericho, sabi nga po, batay po sa archaeological studies. Ang Jericho noong panahon ng Canaanite, sabi po, ito ay sabi nga po, ito yung sinauna. Sabi nga, mayroon itong dalawang pader, isang panlabas at isang panloob, na parehong dinisenyo upang pigilan ang mga mananako. Sabi nga, isang panlabas at isang panloob. Sabi nga, ang panlabas sa pader ay may batong pundasyon na tinatayang 4 to 5 metro ang taas. Sabi nga po, yung panlabas na pader ay may pundasyon. Sabi nga, tinatayang 4 hanggang 5 metro ang taas. Ano po ba kalaki yung 4 hanggang 5 metro? Dadala sana ako ng metro hindi yung sukat Pero sabi nga po, mataas. Sabi nga po, 4 hanggang 5 metro ang taas. At sa ibabaw nito ay may mud brick wall na umaabot naman ng 6 hanggang 8 metro. Sabi nga, ang kapal ng mga pader ay tinatayang 2 hanggang 4 na metro. Makapal. Sabi nga, 2 hanggang 4 na metro. Sapat upang tiisin ang sinumang sandata. Sinaunang sandata. Kung pasasamahin ang kabuuang taas ng depensa ay humigit kumulang sa 10 hanggang 12 metro ang katumbas ng isang gusaling may 3 hanggang 4 na palapag. Ang taas, no? Gano'ng kataas yung wall of Jericho. Kaya ang sabi, imposible sa mga Israelita na ito ay mabuwag. Kasi nga, wala naman talagang gano'ng kakayanan ang mga Israelita. Wala din silang sandata na para ito ay, sabi nga po, ay mawasak. Pero sabi nga po dito, bukod dito, ang lungsod ay nakatayo sa isang elevated mount na lalo pang nagpahirap sa paglusong. Sabi nga, sa pamantayan na sinaunang digmaan, ang ganitong lungsod ay masusupi lamang sa pamagitan ng matagal na labanan o pagkumpong. Sabi nga, mga buwang gutuman, paggamit ng battery drums, at pag-alay ng maraming buhay. Sabi nga po, buwan ang bibilangin mo para ito'y makugkog, para ito'y mawasak. Pero sabi nga, hindi ito kaya ng Israel. Pero sabi po dito, ngunit ang Israel ay walang ganitong kakayanan. Wala silang advanced weapons, wala silang panahon para sa mahabang digmaan, at higit sa lahat, wala silang sapat na lakas upang tibagin ang ganitong klaseng pader. Sa mata ng tao, tayo na agad sila kung titingnan po natin. Sabi nga, pero iba ang plano ng Diyos. Sa kabila nito, ang utos ng Diyos ay hindi na walang kaugnayan sa military strategy. Sabi nga po, paano mo mawawasak ang isang ganitong kataas at kakapal na para mo mawawasak ito? Alam naman natin, napaka-imposible. Pero ang ginawa ng Diyos ay kakaiba. Diba? Kung titingnan po natin, kakaiba yung ginawa ng Diyos. Yung kanyang pinagawa sa mga Israelita sa pangunguna ni Joshua. Sabi po dito, sa kabila na ang utos ng Diyos ay tila walang kaugnayan sa military strategy, inutusan ng Israel na maglakad paikot sa lungsod 1 beses bawat araw sa loob ng 6 na araw. Ang ginagawa po ng mga Israelita, sa 6 na araw, iikot sila doon sa Wall of Jericho. Yun ang pinagawa ng Panginoon sa kanila. Habang ang mga saserdote ay may dalang 7 trumpeta at ang kaba ng tipan ay nasa gitna ng bayan. Sabi po sa Joshua 6:3-4, sabi dito, ikaw at ang iyong mga kawan ay liligid palibot ng Jericho, minsan 1 araw sa loob ng 6 na araw. Paunahin mo sa kaba ng tipan ang 7 paring may dalang mga trumpeta na iyari sa sungay.
sa ikapitong araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari at nilang trumpeta. Sabi